Bago mo skip ang video na ito, may hihilingin lang ako sa'yo. Kung mahal mo pa ang iyong mga magulang, sana ay tapusin mo ang kwentong ito. Darating ang panahon na gugustuhin mong yakapin sila, pero alaala na lamang ang iyong mayayakap. May mga salitang imahal kita, at patawad na minsan, huli na nating nasasabi. Kung handa ka na, simulan na natin ang kwento. Si Adrian ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama, si Mang Roberto, ay isang tricycle driver. Araw-araw, alas 4 pa lamang ng umaga ay bumabangon na ito upang maghanap buhay. Kahit tirik ang araw o malakas ang ulan, hindi ito tumitigil sa pamamasada. Lahat ng kanyang kinikita ay inuuwi niya para sa pag-aaral ng kanyang anak. Habang lumalaki si Adrian, unti-unti siyang nahihiya sa trabaho ng kanyang ama. Kapag sinusundo siya nito gamit ang lumang tricycle, nagtatago siya sa likod ng gate upang hindi siya makita ng kanyang mga kaklase. Isang araw, lumapit ang kanyang ama. "Anak, tara na, umuwi na tayo." Mahina ngunit matalim ang sagot ni Adrian. "Tay, huwag niyo na po akong sunduin, nahihiya ako sa inyo." Parang huminto ang mundo ni Mang Roberto, tahimik lamang siyang ngumiti. "Sige, anak, mag-iingat ka." Mula noon, hindi na niya muling sinundo ang kanyang anak. Lumipas ang mga taon, nakatapos si Adrian ng kolehiyo at nakahanap ng magandang trabaho sa Maynila. Dahil sa sobrang abala sa trabaho, bihira na siyang umuwi. Kapag tumatawag ang kanyang ama, madalas niyang sabihin, "Busy pa ako, tay. Tawag na lang ulit ako." Ngunit ang tawag na yon ay hindi na niya naibalik. Isang madaling araw, nagring ang kanyang telepono. Ang kapitbahay nila ang tumawag, "Adrian, umuwi ka na. Mahina na ang tatay mo." Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Agad siyang bumiyahe pauwi. Habang nasa bus, paulit-ulit niyang ipinagdarasal, "Lord, sana maabutan ko pa siya." Pagdating niya sa bahay, tahimik ang paligid. Maraming taong nakaupo sa labas, at sa gitna ng sala, nakahiga ang kanyang ama. Hindi na ito humihinga, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Lumapit siya, hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang ama, at doon siya humagulgol. "Tay, patawad po." Habang inaayos niya ang mga gamit ng kanyang ama, may nakita siyang isang lumang kahon. Sa loob nito ay naroon ang kanyang unang medalya, mga lumang drawing, mga certificate, isang lumang litrato nilang dalawa at isang nakatiklop na sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sulat. "Anak, kung binabasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin wala na ako. Pasensya ka na kung tricycle driver lang ang naging ama mo. Hindi man kita nabigyan ng marangyang buhay, ginawa ko ang lahat para matupad ang mga pangarap mo. Alam kong dumating ang panahong nahiya ka sa akin, pero hindi kita sinisi. Kasi mahal na mahal kita. Kahit hindi mo sabihin, ipinagmamalaki pa rin kitang anak. Sana, balang araw. Kapag naging ama ka na rin, maintindihan mo kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang magulang. Mahal na mahal kita, anak." Hindi na napigilan ni Adrian ang pag-iyak. Yakap-yakap niya ang sulat habang paulit-ulit na sinasabi, "Tay, proud na proud po ako sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Patawad kung huli ko na nasabi." Ngunit wala nang sumagot, tahimik na ang lahat. Ang yakap na matagal niyang ipinagkait ay hindi na niya muling maibabalik. Aral ng kwento. Habang kasama pa natin ang ating mga magulang, ipakita na natin ang pagmamahal natin sa kanila. Huwag nating hintayin na litrato na lamang ang ating mayayakap, dahil darating ang panahon na ang simpleng salitang, "Mahal kita, tay," ay maaari ng huli para marinig nila. Kung umabot ka hanggang dito, yakapin mo ang iyong mga magulang kung kasama mo pa sila, dahil walang kayamanan ang kayang pumalit sa oras at yakap na hindi na natin naibigay.